Si liberty, hindi po yung kapitbahay ng liberty, kundi liberty in Christ. When we get saved, sino po yung mga saved dito? Sino yung mga pinubos? O natubos na? Taas po yung kamay. So yung iba hindi pa. So when we get saved, we are free from the bondage of sin, so that we can serve God. So tayo pong lahat ay pinubos na. So kung tayo po ay pinubos na, we are free from the bondage of sin. We are free from the bondage of sin. Romans chapter 8, verse 2 and 21. We are free so that we can serve God. Tayo pinalaya upang tayo po ay mag-serve sa ating Panginoon. Sino po yung servant dito? Servant ni Lord. Thank you, Lord. Tayong lahat. So, kayo yung amo. Ay, hallelujah. Taas ko yung papay. Sino po yung servant ni Lord dito? Amen. Oo nga, amo talaga sila. So, tayo yung lahat ay servant ni Lord. No? We have been saved from the bondage of sin so that we can serve the Lord. We can serve God. No, Christ is a better master than sin. Dapat maging master natin si Jesus Christ instead sa kasalanan. No? So, tayo pasakot sa kasalanan. Tayo po ay magpasakot. Kanino? Panginoon. Panginoon. Kanino po? Sa God. Kakabasa lang natin eh. No? Dapat maging master natin si Jesus Christ. Jesus Christ. Magpasahin po tayo sa ating Panginoon Kristo. It is better to serve Christ than it is to serve sin. Kasi kapag serve tayo sa kasalanan, dapat tayo itong mapupuntahan, kundi kamatayan. Ngunit kung tayo po ay magsaserve kay Jesus Christ, sa ating Panginoon, mapupuntahan po natin ay buhay na walang hanggan. Amen. Amen. So how does my freedom from sin affect me personally? Sabi po dito, you are free to make your own choices. But if you choose sin, you should be aware of the consequences. Meron po mga consequences. Kung ikaw po ay nagsiserve kay Lord, siyempre ang consequence doon, kakaroon ka ng kaligtasan. Noong una, buhay na walang hanggan, yung naka sa langit, at hindi kayo humulog ng langit. Huwag po kayo natutuwa kung sinabihan kayo na, ay, hulog ka talaga ng langit. Sino po yung nakakagalit? Ay, hulog ka ng langit. Ay, hulog ka ng langit. Kagaya na karaan, sinabihan ko ako ng Oo, ganun kasi, ay, hulog ka ng langit. Kasi ka naman, may binigay ka anak, di ba? Kasi yung mga hinulog ng Sabi, langit, ay, hulog ka ng langit. yung mga ano, rolling angels yun. Hindi ako isa doon. Oo, ay, Jesus. Hulog siya. So you are free to make your own choices. Pero pagka sabi nga dito, pag pinili mong ang kasalanan, so there are consequences for that. Ano po yun? You will not bear fruit. Hindi ka mamumunga. Hindi lang sa iyong spiritual na buhay, kundi sa mga bagay na ginagawa. God will trust in you as His Son. Parurusahan po tayo in Hebrews chapter 12, verse 5 to 11. So ang kasalanan po, mayroong kaakibat na parusa. Maging dito sa lupa, no, kapag kayo yung nag-jaywalking at nakita ka ng enforcer, buti na lang kung makikita ka pa ng enforcer. Hindi kung makita ka ng four wheels. No? Kapag tumawid ka sa hindi tamang tawiran, no, hindi kasalanan ng sasakyan yun, kasalanan mo yun. Diba? Kapag mayroong mga kaakibat na consequences kung magkakasala ka dito sa lupa,
tayo parusahan. Sabi ng Galatians 4:67. God will get the glory from your life one way or another, either as a vessel of honor or as a vessel of dishonor. So the choices is ours. The choices are yours. Kung ikaw ba ay susunod sa Panginoon o susunod ka sa kasalanan. Ikaw ba ay lalakad sa malawak na daan o sa makipot na daan? Makipot. So how does my freedom from sin affect those around me? Sa nakapalibot sa akin. Sa ito, sa mga pamilya natin, sa mga kaibigan natin, sa mga taong nakapalibot sa akin. So, your life will be a testimony for good or for bad, whether we want it to be or not. Romans chapter 14 verse 7, tayo magiging testimonya. Yung buhay mo ay magiging testimonya sa mga tao na nakapalibot sa iyo. Sa mga tao na nakakakilala sa iyo. Lalo-lalo na yung pamilya mo. Yung mga kaibigan mo. Makakikita nila yung pagbabago sa iyong buhay. So you are to avoid things which could cause a weaker Christian to stumble in his faith. So kailangan natin maging maingat tayo doon sa mga kilos natin, sa gawa natin. No? Nang sa ganun, hindi tayo makulaan. Hindi tayo makitaan o hindi tayo magiging dahilan na mag-stumble sa ating kapatid. Lalo-lalo na doon sa mga babies. Sino pa po ba dito yung baby? Umiiyak pa. Konting ano lang, may makita lang sa kapatid niya eh. Kaya muna ako, stop. Kaya muna ako, next Sunday na lang ako mag-church. So, sino po yung gano'n? Kailangan natin magbago. You are to avoid things, you are to avoid things which appear wrong even though they may not be wrong. Akala natin tama, yung pala mali. No? Kasi lagi tayo lang, gano'n yung tao eh, laging tama. Kaya na tama siya. Yung pala, may tama na siya. So, may mga bagay kasi tayo na alam natin tama, but the side of God is hindi. So you are to have a good testimony with saved and lost people. Doon po sa mga tao na napapaliwara. No? At doon din sa mga tao na alam natin, makakasama natin natin. Makikita nila na, uy, si Zion. Uy, si Zion, dati na niya, kasoray. Pero ngayon, kung nagsisimba na, talagang nagbago. Nagpamano na. Kaya hindi tayo pagbabago sa atin. That will be the best testimony. Kahit hindi ka mag-share ng magsalita sa kanya ng word of God. Makakonvince mo siya sa pamamagitan ng iyong pagbabago. Now that we are free from sin, we should build up walls of separation to keep us free from the bondage of sin. Meron ka ng boundary na hindi ko na talaga gawin yan kasi sa nakapagbago nila lang. Naging memory verse mo rin, 1 Corinthians 5:33. Ang bago nila lang. Kaya bago na, wala na yung dating pagkatao. Nakapay na ako sa dating pagkatao. Nakapay na yung dating Mar. Ngayon, si Brother Mar na siya. Siya ay yung bago na. We stay free from sin when we follow God's commandments
of separation. Psalms chapter 119, verse 45. The key to staying free from sin is to avoid the circumstances in which you do sin. Yung mga bagay na ginagawa mo dati, dapat lumilis ka na. Ayaw, hindi mo nakadadaan. Nang sa ganun ikaw ay magkaroon ka ng boundary doon sa ginagawa mo dati. So, these standards include the areas of where we go, what we do, what we allow ourselves to see, as well as other areas. So, sa lahat ng pag-play ng buhay po natin, sa mga nakikita natin, sa mga dinadaanan natin sa araw-araw, laging tingnan natin kung ano ba yung ikakabuti nito sa atin o ikakasama ba natin. So, always, pag-iisip mo, dapat binago o nabago bilang ikaw ay Kristiyano. No? How do I know where to exercise standards and separation? Am I being brought under the power of something that should not be controlling my life? 1 Corinthians chapter 6, verse 12. Am I defying myself or others? Can I ask God to bless it with a clear conscience? Kita po natin yan in Colossians chapter 3, verse 17. And in Acts chapter 24, verse 16. So itong mga bagay na ito, basahin naman po natin yung mga verses ko dito napakadami. At least, kumuha po tayo ng kahit isa dito na magiging memory verse natin. So sa dami po na ito, posible po na wala po tayo ng memory verse. Okay? So pag-uwi po natin sa ating tahanan, huwag po natin kakitaan na basahin po yung mga nakasulat dito. Kasi alam ko naman paglabas po natin dyan, maraming iba sa atin, makakalimutan natin. So, pagdating natin sa bahay, sahin po natin, at pagkulay-gulayan po natin ang mga salilang natin. Okay? So, ito po, this about liberty in Christ. Ikaw ay ginagawa ng Panginoon, dapat